Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippinoisy. So, ngayong araw, another update naman tayo. Or, I think about naman ito sa China, Philippines, Japan. So, this video is from Historiador. So, meron ito pamagat na, naku, planong, ano ba yan? Nawala. Wait lang. Naku, planong pag-atake ng China sa Japan na bisto, South Korea at pinasanib puwersa. Diyos ko, ito na naman. So bago natin simulan, Historiador, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganito reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippinoisy. So mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin. Simulan na natin baka gawin ba ng China. Again, ang pamagat ng video ito, naku, planong pag-atake ng China sa Japan na bisto, South Korea at Pinas sanib puwersa. So kita nyo naman men kung gaano ka-importante yung some kind sanib puwersa. Malaking tulong siya. So again, Historiador Philippinoisy. Like, comment, share, subscribe. Start. Ulit. Start 0. China! Ito na! China! Naghahanda na nga ba para atakihin ang Japan? Hala. At ang pangamba ng karamihan, paano kung sa Pilipinas magsimula ang digmaan? Ano-ano ang mga contingency plan na maaring gawin ng ating gobyerno? At sa pambihirang pagkakataon, South Korea at Pilipinas sanib puwersa na. Anong mga Padami ng padami yung kakampi ng Philippines. hakbang ang maaring gawin ng Pilipinas at South Korea upang mapalakas ang kooperasyon nito sa rehiyon? Okay. Patingin. Mga So I think ito yung kailangan daw natin. kahistoryador, kaibigan, isang balita na maaring magpabago ng takbo ng kasaysayan sa Silangang Asya ang kumakalat. May mga bulong-bulungan sa isang posibleng biglaang pag-atake ng China laban sa Japan. Grabe. Isang hakbang na maaring magdulot ng malawak na kaguluhan at pagkawasak na maaari pangang humantong sa malawak na digmaan. Nako. Ayon sa ulat ng dahil, para maisakatuparan ng China ang tagumpay sa pagsakop sa Taiwan, kailangan nilang makuha muna ang kontrol sa dagat at himpapawid sa paligid ng isla. Subalit, may isa silang problema, Ano yan? ang Japan. Dahil ang Japan ay may mga base militar at malakas na puwersang pandagat na malapit sa Taiwan. Dahil Actually, hindi na, or ewan ko kung hindi ba namamalayan ng China na padami ng padami yung mga bansang kinakalaban nila. To the point na hindi na nila alam na hindi na pala nila kaya sa dami. Yung Japan, nako, huwag na lang. ito, maraming mga eksperto ang nagsasabi na posibleng maging target sila ng China. Ang China sa ilalim ng pamumuno ni President Xi Jinping ay may kakayahang maglunsad ng isang malakas na pag-atake laban sa Japan. Mayroon silang malaking arsenal ng mga missile at advanced na teknolohiya na maaaring magamit sa pag-atake. Kung magtagumpay sila sa pagsorpresa sa Japan, maaari nilang mawasak ang karamihan sa mga puwersang militar ng Estados Unidos at Japan sa rehiyon. Pati So parang yung nangyari nung WW2 na tawag dyan, wawarakin muna yung US bago yung Japan. So some kind, ganti nila. ang mga paliparan at daungan. Ang tanong ay kung handa ba si President Xi na ipagsapalaran ang Ang cute ni Xi Jinping kapag matulog, no? Sarap sampalin. isang digmaang pandaigdig para makuha ang Taiwan. Dahil alam naman natin na hindi naman ganon kadali atakihin ang Japan. Lalo na't isa itong superpower na bansa kahit walang tulong ng Amerika. Tama. Ang Japan rin ay isang bansa na may mahabang karanasan na sa digmaan. Kumbaga mga Sa sobrang haba, nakakainis. Diba? Pero dati yon kasi nanonood din ako ng Pulang Araw ngayon eh. Grabe. Nakakaano din talaga. Pero dati naman yun things changed na sa panig na natin ngayon yung Japan. kahistoryador, ang Japan ay veterano na sa mga digmaan kumpara sa China na wala pa namang karanasan sa isang major war. Kaya napaka-imposible na magawa nila ang pagsorpresang pag-atake na hindi nalalaman ng Japan.
Ang doktrina ng PLA ay nakatuon sa isang preemptive na pag-atake upang hadlangan ang anumang pagtutol at maghanda para sa isang malawakang pagsalakay sa Taiwan. Sa ganitong senaryo, mga Yung sa Taiwan nga, hindi pa nga nila magawa hanggang ngayon eh. historiador, maaring magdadala ang PLA ng daang-daang libong tropa sa strait gamit ang mga sasakyang pandagat at sibilyang barko. Ang isang preemptive strike mula sa China laban sa US at mga kaalyado nito ay magbibigay daan sa mga Chino na makamit ang kinakailangang air at maritime superiority para sa isang komplikadong operasyong amphibious. Gayunpaman, ang panganib para kay Xi Jinping na atakihin ang Japan ay may katumbas na kabayaran, lalo na Of course, hindi naman papayag yung Japan Hindi naman gaya yung Japan sa Pilipinas na kapag kinanti nyo ay hindi gaganti. Diplomasya muna. Subukan nyo, China. Subukan nyo sa Japan para mahanap nyo rin yung hinahanap nyo. Diba? walang bansa ang inatake sa ganitong paraan mula noong ikalawang digmaang pandaigdig. Pero kung sasalakayin ng China ang Japan, malaki ang posibilidad na magkaroon ng malawakang digmaan. Maraming bansa sa rehiyon tulad ng South Korea at Singapore ang susuporta sa Japan kung sakaling atakihin sila ng China. Kung sakali naman na gamitan ng mga missile ng China ang Japan, ang mundo ay magagalit sa China. Tama. Yan din yung isa. Kasi sabi nila inunuclear daw tayo ng China. Akala siguro nila ganun lang kadali yun. 'Di ba? Of course, matitriggered yung lahat ng bansa, buong mundo. 'Di ba? Hindi ganun kadali yan. Kasi kung ganyan kadali yan, yung Russia sa Ukraine, matagal na nilang ginamit sana yun. Pero hindi nila magamit-gamit kasi yun nga, bawal. 'Di ba? Kumbaga parang ano lang ba, yung ginagawa ngayon ng Russia at ng Ukraine, suntukan-suntukan lang. Walang labasan ng basuka. 'Di ba? Estados Unidos ay gagawa ng mga hakbang upang parusahan ang China sa ekonomiya at posibleng maglunsad ng mga cyber attacks at iba pang paraan upang magdulot ng kaguluhan sa loob ng China. May dalawang posibleng senaryo rito, mga kahistoryador. Ano yan? Kung totoo nga ang balita, maaring aatakihin ng China ang Japan para masiguro ang tagumpay sa Taiwan. Ngunit kapalit nito, Kahit nga siguro Taiwan lang yung nila, mahihirapan nga sila eh. 'Di ba? Ginagawa lang nilang excuse yung Japan. ang isang digmaan na baka matalo ang China. Mga kahistoryador, ang tanong tuloy ng karamihan, paano kung sa Pilipinas magsimula ang digmaan at hindi sa ibang bansa? Ano ang gagawin ng ating bansa para rito? Yun lang. Ang mga Pilipino ay nakakaramdam ng pag-aalala tungkol sa China na nakikita nila bilang pinakamalaking banta sa seguridad. Ayon sa isang survey na nagpapakita na 76% ng mga Pilipino ay naniniwala na ang China ang pinakamalaking banta, samantalang 91% ay walang tiwala sa China. Ang kawalan ng tiwalang ito ay 'Di ba? 91%. So yung 9% doon, yun yung mga Filipino pro-China. Hi, Filipino pro-China. Madami-dami din pala kayo ha. 9%. dulot ng ilang mga kadahilanan. Kabilang na ang China ay naglalagay ng malaking impluwensya sa Pilipinas. Ginagamit ang mga proyektong pang-infrastruktura at mga kampanya sa social media upang maipakita ang kanilang sariling interes. Ang mga Pilipino ay nag-aalala tungkol sa posibleng pagsalakay ng China. Yes. Subalit, ang mas nakakabahala rito ay ang survey rin ay nagpapakita na 77% lamang ng mga Pilipino ang handang ipagtanggol ang Pilipinas kung sakaling magkagyera. Ito ay Ganyan kasi yan, men. Of course, 77. May mga tatanggi talaga dyan. Ngayon, 'di ba? Kasi syempre, sino ba naman yung maghahanga, 'di ba? Pero syempre, kapag nandyan na tayo sa time na yan, wala na. Do or die na yan. Alangan namang tumunganga ka lang. Pasukin ka ng Chinese sa bahay nyo. Okay ka lang doon. 'Di ba? Kung ganyan, may magre-recruit na ng mga army natin, yung armed forces natin, di pumunta na tayo. Kesa naman sa wala tayong gawin, 'di ba?
Mas nakakatakot yun. Yung World War II nga, di ba? WW2, pumunta nga sila dun sa bundok. Basta gusto lang talaga nilang lumaban. Kasi kaysa sa madedo ka nang walang kalaban-laban. Lunsod ng mga takot para sa kanilang kaligtasan. Pero ano nga ba ang mga hakbang ngayon na ginagawa ng Pilipinas para paghandaan ang posibleng pag-atake ng mga dayuhang bansa? Okay, what is that? Ang Pilipinas ay kasalukuyang nagsasagawa ng mga pagsasanay kasama ang mga sundalong Amerikano bilang paghahanda sa posibilidad ng pag-atake mula sa China. So ito, panoorin nyo ito mga Filipino pro-China, especially doon sa mga Makabayan Black ata yun na gustong i-demilitarize yung WPS, gustong itigil yung mga military exercises natin sa ibang bansa. Para sa inyo to, pakinggan nyo to ha. Ulit natin 10 seconds. Talukuyang nagsasagawa ng mga pagsasanay kasama ang mga sundalong Amerikano bilang paghahanda sa posibilidad ng pag-atake mula sa China. Bilang paghahanda sa posibilidad na pag-atake ng China. Paghahanda. Hindi tayo nagmi-military exercises with America para atakihin yung China. Nagmi-military exercises tayo para maghanda. Kasi hindi naman talaga siya malabo. Kasi yung China nga, sobrang tigas ng ulo, sobrang ganid, sobrang gahaman. 'Di ba? May mutual defense treaty ang Pilipinas at US na nangangahulugang anumang pag-atake sa alinman sa kanila ay magreresulta sa pagtutulungan para sa depensa. May mga bansa rin na handang magbigay ng tulong sa Pilipinas. Pinapalakas na rin ng bansa ang ating mga military assets sa pamamagitan ng pagbili ng mga makabagong armas para tumugon sa ating depensa at magbigay ng lakas kung tayo naman ang aatake sa laban. Yun. Bagamat nagkasundo ang Pilipinas at China na magbawas ng tensyon sa West Philippine Sea, lumilitaw na mas agresibo pa rin ang China. Hindi nila tinutupad ang kanilang pangako na bawasan ang kanilang mga aksyon. Hindi naman sila eh. Parang inuuto nga lang tayo eh. Kunyari, peace, 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 pero kinabukasan, namamangga na pala. At sa halip ay patuloy na nagpapakita ng mas malakas na pag-uugali sa rehiyon. Una, nagsimula ang China sa paggamit ng water cannon para maitaboy ang mga barkong Pilipino. Naging mas agresibo ito nang magsimulang gumamit ng 2 water cannon na may mas malakas na puwersa at pagkatapos ay nagsimulang banggain ang mga barko ng Pilipinas. Mas lumala ang sitwasyon nang magpadala ng mga eroplano ang China upang harangin ang mga eroplano ng Pilipinas sa Panatag Shoal na nagpapakita ng kontrol sa himpapawid. Ang mga pagkilos na ito ay nagpapakita na ang China ay gustong kontrolin ang West Philippine Sea at ang kalangitan sa itaas nito. Kontrolin? Hindi lang kontrolin. Gusto niya talagang angkinin. Nakawin. Bagamat nananatili ang Pilipinas sa pagiging matyaga at mahinahon sa paghawak ng sitwasyon, pinapalakas ng mga aksyon ng China ang pangangailangan para sa tulong mula sa kanilang kaalyadong bansa, ang Estados Unidos. Yun. Nag-alok ang Estados Unidos ng tulong sa pagbibigay ng kagamitan at suporta sa mga barkong Pilipino sa rehiyon. Sa ngayon, mga kahistoryador, ang Pilipinas ay nasa isang mahirap na sitwasyon dahil sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Bagamat mayroon silang alyansa sa Estados Unidos, kailangan nilang patunayan ang kanilang determinasyon at kakayahan upang harapin ang mga agresibong aksyon ng China. Actually, so far, good news naman kasi naaprobahan na yung budget para dyan. At sobrang laki, billion din siya, men. So sana ipagdasal din natin na sana magtuloy-tuloy siya. At syempre, sana wag kurakutin ng mga nakatoka dyan. Yung budget, wag niyong kurakutin ha. Maawa kayo sa bansang Pilipinas. Mga kahistoryador, sa ibang balita naman, ang Pilipinas at South Korea ay magsasanib puwersa na. Yun. Isinasaalang-alang ng South Korea ang isang mahalagang kasunduan sa militar sa Pilipinas dahil sa tumataas na tensyon sa rehiyon ng Indo-Pacific. Diba? Ipinakilala ang ideya ng Visiting Forces Agreement na maaaring magpalakas ng kooperasyon sa mga usaping pangdepensa.
Ang kasunduang ito ay magbibigay daan para sa mas malalim na pakikipagtulungan ng kanilang mga militar. Dito lugi yung China sa mga alyansa, sa mga kaibigang bansa. Dito sila malulugi, men. Pilipinas at US pa lang na combo, wala na, mahihirapan na yung China Tapos Pilipinas plus USA plus mga bansa, paano na lang? Lalo na sa harap ng pagtaas ng agresyon. Ang Pilipinas at South Korea ay may matagal ng relasyon at sa pagdami ng mga banta mula sa labas, tila may mas malaking dahilan ngayon upang magtulungan ang mga ito. Partikular na may mga alalahanin tungkol sa mga aktibidad sa South China Sea na itinuturing nilang mahalaga para sa seguridad ng rehiyon. Okay. Ang isang Visiting Forces Agreement ay magbibigay daan sa Pilipinas at South Korea na magsanay ng magkakasama at mas madaling magtulungan kung may mga pangangailangan sa depensa. Ang pagpapalakas ng alyansang ito ay makakatulong sa pagtiyak ng seguridad at katatagan sa rehiyon. Kung babalikan naman ang nakaraan, nagtutulungan na talaga ang Pilipinas at South Korea. Yung sa Battle of Yultong, 40,000 versus 1,000. I think tama ako. Sa mahalagang internasyonal na issue, lalo na noong digmaan ng Battle of Yultong, Yun. kung saan naging kilala ang mga katapangan ng Pinoy matapos Di ba? Na-recognize pa tayo ng South Korea. ipagtanggol at tulungan ang South Korea noong Korean War. Patuloy na sinusuportahan ng South Korea ang Pilipinas sa pagprotekta sa mga international na katubigan at libreng navigate. Binibigyang diin ng ambasador ng South Korea ang kahalagahan ng kanilang partnership at ang pangangailangan para sa mas malalim na kooperasyon sa depensa. Nice. Nagsasagawa rin sila ng mga magkasanib na pagsasanay militar. Ang mga kumpanya ng depensa sa South Korea ay nagbibigay ng suporta sa mga proyekto sa depensa ng Pilipinas na nagpapakita ng malalim na pakikipagtulungan sa pagitan ng dalawang bansa. Ayun. Halimbawa nito ay ang pagbibigay ng mga missile corvette sa Pilipinas na Diba? nagpapalakas Doon pa lang, panalo na tayo Di ba? Saan ka makakahanap niyan? Bibigyan tayo ng mga missile corvette. So ano na mga Pilipino pro-China dyan? What can you say about this? ng kakayahan ng Philippine Navy, lalo na sa West Philippine Sea. Sa huli, ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng malakas na alyansa sa pagitan ng Pilipinas at South Korea na naglalayong palakasin ang kanilang depensa at mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Maraming mga bansa na talaga ang handang tumulong sa Pilipinas. Yun. Anging Pilipinas na lang din ang kailangang maghanda para sa pagpapalakas ng militar nito. Kung Maraming tulong pero syempre, yung Pilipinas, pakiputs muna. ikaw ang tatanungin, ano ang masasabi mo sa ating paksa ngayon? So yun lang naman. So anong masasabi mo daw dito? Comment down below. So again, ang video ito ay mula kay Historiador. So supportahan nyo yan, Historiador. Tapos yun, original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe. So kita nyo naman yun, men. Wait lang. Ang masasabi nyo dun? Yung sa Japan pa lang di ba? Kunyari pa yung China na para maano nila yung Taiwan, hindi nilang anuhin yung unahin nila yung Japan. Bakit hindi nyo unahin yung Taiwan? Kung talagang malakas kayo. Bakit ba? Marami bang mga triggers? Dahil syempre nandyan din yung US. Doon pa lang sa US, tagilid na kayo di ba? Pinapalibutan na kayo ng US. Meron pa yung India. Paloko-loko kayo dyan. Maniningil din yan. Yung Japan, maniningil din yan. South Korea. Pilipinas. Ewan ko sa Pilipinas kung paano maniningil yung Pilipinas. But still, siguro sa help ng Amerika. Di ba? Siguro yung sa Taiwan talaga, men. If ever talaga i-acquire ng China yung Taiwan, ewan ko na lang talaga. Malaking gulo na dyan pa lang Di ba? Actually, imposible nga. Hindi ko rin alam kung ano talaga yung mangyayari. If ever na lalaktawan ba ng China yung Taiwan tapos rekta siya dito sa Pilipinas.
Or ewan ko, hindi natin masasabi talaga. But anyways, again, good news na lang din talaga kasi yung pondo nga para dyan ay ano na, naaprubahan na. 75 billion pesos. So again, sana nga lang hindi yun kurakutin, no? At maipunta talaga sa ayos yung pera. Tapos yung ano naman, may plano din naman kasi sila hindi siya plano. Ewan ko, parang proposal pa lang ata yun. Kasi yung senador yung nagsabi na parang magre-rent nga lang daw. Kasi yan din daw yung ginagawa ng ibang bansa. Like France, England, US, nagre-rent daw sila. So parang pinopropose dito na mag-rent din ng barko yung Pilipinas. But yun, ang opinion ko naman dyan is sana 50-50 na lang. 'Di ba? 50% yung bumili tayo, 50% din yung ano, yung mag-rent tayo. If ever lang talaga. Kasi pangit naman kung puro lang tayo rent, 'di ba? Mas maganda yung meron din tayong sariling atin. So kayo ba guys, kung kayo yung papipiliin na pang mga barko para sa Pilipinas, doon ba kayo sa bibili tayo na kapag bibili daw tayo, aabot pa daw ng 5 years yung paggawa? Number 1 yan. Or magre-rent tayo na isang buwan lang daw meron na. Comment nga kayo sa baba. Kasi para sa akin, mas maiging 50-50 eh. So, yun lang naman. Grabe pala talaga itong China namin. Seryoso ba talaga sila sa mga hinahamon nila? Japan pa talaga na grabe yung karanasan ng Japan na yan. Kinakainisan nga nating kalaban yan dati. 'Di ba? May strategy kasi yung Japan, strategic sila. Gaya din sila ng Israel. Strategic din sila. So, ewan ko lang kung kaya ba talagang daigin ng China yung Japan. Kasi yung Japan, syempre, may assistance din yun ng ng US. Tapos dito, sinabi naman dito, di ba, na parang pati South Korea, America is parang ready naman din. Ready naman din na sumuporta. So, I think mahihirapan talaga yung China dito. Malabong-malabo siyang makaisa dyan. So, yun lang naman. Kayo, mga kanoysi, comment down below kung ano yung masasabi nyo dito. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Historiador, original video link in the description box below. I-subscribe nyo rin yan. Tapos syempre, again, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So that's it mga kanoysi. Thank you so much for watching. Filipino IC is out.